Sa simula pa lang, isipin mo ang isang tahimik na gabi sa crypto market kung saan walang inaasahang mabigat na balita at lahat ay tila steady. Tapos biglang may malakas na notification mula po sa blockchain monitoring platforms kagaya po ng Whale Alert. At ang buong community ay parang kinoryente. At bakit? Dahil may galaw na nagmulat sa buong XRP army. Walang announcement, walang warning, walang narrative na sinundan. May bulto ng digital asset na lilipat mula sa isang wallet na malinaw ang koneksyon. At yan po ay mismo ang Ripple. Mula sa mga ordinaryong hodlers hanggang sa mga matagal na nating kasama sa community, nagtanong tayo ng iisa. Bakit ngayon? Ito po ang eksaktong tanong na dapat po nating pag-usapan. Kapag may ganitong biglaang on-chain movement mula po sa malalaking entity, hindi ito simpleng usapan tungkol sa presyo. Ito ay usapan tungkol sa market psychology, liquidity, at ang paggalaw ng mga institution sa ilalim ng surface or ibabaw. Dahil kung minsan, ang hindi po sinasabi sa publiko ay may mas malakas po kaysa sa mga posts sa social media. Kaya sa video na ito ay susuriin po natin ng malinaw kung ano ang mga nangyari sa galaw na ito, bakit po ba ito mahalaga, at ano ang maaring epekto nito kay XRP sa mga darating na linggo. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano nga ba ang nangyari sa galaw na 150 million XRP. At ayan, ang pinakaunang dapat po nating tandaan ay ang laki po ng transaction. Hindi po ito typical na galaw na makikita natin mula sa mga retail traders. Ang 150 million XRP ay hindi simpleng halaga. Sa conversion nitong oras po ng execution, nasa halos 317 million USD po ito. Ang galaw na ito ay recorded nitong November 24, 2025 at classified na nagmula po ito sa isang wallet na konektado mismo kay Ripple. Hindi unang beses na may ganitong transfer mula kay Ripple, ngunit hindi baliwala ang timing at laki. Sa mga institutional na galaw, minsan ang halaga ay mas maliit kaysa sa narrative. Pero sa pagkakataon na ito, parehong malaki ang narrative at ang numero. Dahil kung ang isa sa pinakamalaking entity sa ecosystem ay gumalaw ng ganitong scale, nakakabuo po ito ng pressure sa ating collective mindset. Ang unang tanong ng karamihan sa XRP Army ay kung binababaan ba ni Ripple ang kanyang exposure o kung nagbibigay ba siya ng liquidity sa kung kanino man. Marahil magtatanong ka kung internal ito, bakit hindi malinaw or public? Dito po pumapasok ang konteksto. Kahit sa traditional na finance, ang treasury operations ng mga kumpanya ay bihirang i-broadcast. Isipin mo ang corporate vault na nagre-relocate ng assets for security reasons. Hindi po sila nagpapadala ng memo sa buong mundo. Parehong principle sa bersyon ng crypto. Ano naman ang sinasabi ng mismong ledger tungkol sa execution? Ang isang nakakaintriga po sa detalye dito ay ang transaction fee. Ang transfer na nagdala ng daang-daang milyong dolyar ay nagastos lang ang 0.0004 units or 3 zero digits 4. Dito po makikita ang core na katangian ng XRP Ledger kung saan ay ang kanyang efficiency at saka low-cost operations. Ito ang dahilan kung bakit sa XRP ay ginagamit ng mga institutions at mga cross-border liquidity solutions. Malaking halaga ang gumagalaw, ngunit ang operational cost ay halos wala. Nilista ng Whale Alert ang galaw na ito bilang from Ripple to unknown wallet. Ang salitang unknown sa mundo ng on-chain ay hindi ibig sabihin na misteryo ang ang kanyang magpakailan, hindi ibig sabihin na misteryoso po na magpakailanman.
Ibig sabihin lang nito ay hindi po publicly tagged. Walang exchange label, walang institutional flag, walang official custodian tag, kung saan ito ang dahilan kung bakit open ang mga interpretasyon. Kung nakikita po natin ang tag na Binance, Kraken, Bitmap o kahit institutional providers, mabilis po tayong nakakabuo ng narrative. Pero kapag walang label, parang sanlibong hypothesis ang posible. Hindi ito simpleng galaw na sinubukang itago. Ito po ay galaw na hindi binigyan ng context. Ngayon ay treasury operation ba ito or strategic positioning? Isa sa mga pinakamatatag na interpretasyon ay ang internal treasury movement. Para itong paglipat ng asset sa loob ng kumpanya. Ang mga dahilan ay mas secure na custodial environment, rebalancing po ng holdings, pag-prepare para sa corporate initiatives na hindi pa public. Kaya ang mga ganitong galaw ay hindi kailangan ng marketing post o press release. Sa likod ng katahimikan ay may underlying strategy. Pwede rin po itong bahagi ng liquidity provisioning. Sa mundo ng institutional finance, kapag may malalaking clients na nangangailangan ng OTC liquidity o cross-border settlements, hindi po ito dumadaan sa public order books. Ang galaw po ay tahimik, hindi ito nagdudulot ng immediate pump or dump, kaya kapag may nakakita ng galaw, mabilis po ang speculation pero bihira ang confirmation. Kung internal wallet po ng Ripple ang receiving address, kahit hindi ito publicly labeled, wala itong immediate market effect. Para lang itong naglipat ka ng pera sa sarili mong account pero ibang account name ang nakalagay. Ngayon ay pwede bang institutional custody or OTC deal ito? May isa pang interpretasyon, ang custody partner. Kapag may malaking financial entity na gustong mag-operate gamit sa XRP, malaki po ang posibilidad na gumagalaw ang tokens mula sa treasury papunta sa institutional custodian. Hindi po trading, hindi speculation, kung saan ay operational. Sa institutional context, ang mga high-value transfers ay hindi po dumadaan sa spot market. Kaya hindi ito nagre-reflect sa price action. Dito natin makikita ang maturity ng ecosystem. Hindi lahat ng galaw ay tungkol po sa retail pump. Kung OTC arrangement ito, mas malinaw po ang narrative. Kung saan ay may counterpart na bumili or nag-secure ng liquidity sa isang negotiated price. Ganito po kadalas gumagalaw ang supply na hindi po nakikita sa candlestick chart. Ang layunin ay settlement, hindi po hype. Minsan ang galaw na ganito ay hindi po indikasyon ng risk. Sa halip, indikasyon po ito ng confidence. Dahil ililipat mo lang ang ganitong halaga kapag may dahilan ka na hindi pang retail mindset. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang 150 million XRP transfers na ito ay hindi lang sinyalis ng panic, kundi isang sinyalis ng movement. Ang tanong ay hindi nagbebenta ba si Ripple, kundi ano ang kanyang plano? Dahil sa mundo ng institutional finance, ang mga bulto ng asset na ganito ay may dahilan. At madalas, nasa corporate side ang dahilan, hindi po retail side. Ang mga holders ay natural po na nakakaramdam ng kaba dahil sa scale. Pero kung titignan po natin ang data, walang abnormal market impact, walang immediate redistribution, at wala pong selling pattern. Kaya kung may message tayo dito, iyon ay simple. Maging mapanuri, hindi impulsive. Huwag agad tayong mapatinag sa headlines. Basahin po ang ledger dahil kahit gaano po kalaki ang narrative, sa XRP ay may ecosystem na tumatakbo sa utility at hindi po hype. Bilang kabuuan, ang tunay na tanong po dito ay hindi kung bakit gumalaw si Ripple, kundi kung ano ang susunod na balangkas na kanyang binibuild. At para po sa atin, ang pinakamagandang position ay nakaabang, hindi po natataranta.
Dahil sa crypto market, ang mga galaw na tahimik ay kadalasang galaw na pinakamalalim. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.